Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-Espiro at welcome po dito sa aking channel. At ito nga may ginawa tayong pamamana dito. Pagbalik ko galing ng Coron ay namana kaagad tayo mga ka-Espiro kinabukasan dahil kailangan talaga nating magpana at maghanap ng mga isda para may pambinta tayo dahil dito tayo sa city talagang todo kayod tayo mga ka-Espiro gawa ng sobrang mahal ng mga bilihin dito. Kaya let's go. Pulahan. Samahan nyo ako. Ayan, sa kalipti. Ayun, good morning mga Kaspiro. Dito na ako sa Puerto Princesa. At ngayon ay solo dive tayo dahil yung mga kasama natin ditong mga mana ay busy sa kanilang mga trabaho. Kaya ako lang muna yung mag-dive ngayong araw at susubukan kung ano yung mahuli natin dito mga Kaspiro. Kaya let's go. Abang na lang sa mga mahuli natin. Pagkarating nga dito sa spot mga Kaspiro, wala nang patumpik-tumpik, ay agara na tayo nag-prepare para manghunt ng mga isda. At dito nga sa unang pagkakataon ay nakakita tayo ng isang good size na suno or coral trout. Ang problema lang mga Kaspiro, ay yan, sumablay tayo sa unang tira natin. Kaya move on mga Kaspiro. At dito ay muli tayo nag-ambush para magbantay kung meron bang malalaking dadaan dito. Dahil itong area na to ay daanan din ng mga malalaking talakitok. Madalas ako dito nagtatambay kapag ganitong panahon. Pero sadyang mainit pa talaga yung panahon mga Kaspiro. Kaya wala talagang akyat dito ng malalaking isda. Kaya inisip ko na lang dito na kung ano yung mga pakinabangan at pwedeng maibenta, ay ipanain natin mga Kaspiro. Dahil kailangan ko talaga makahanap ng maraming isda para meron tayong maibenta. Gawa ng bayaran na naman mga Kaspiro ng ating kamera. So first month ng ating kamera ngayon. Kaya todo kayod talaga ito para makabayad tayo. Dahil isang taon ito mga Kaspiro na pagtsatsaga para mabayaran yung kamera. Dahil wala talagang malaki na nagpapakita dito sa ilalim mga Kaspiro. Nung paahon na ako ay itong isang Manilanon or Lifty yung aking tinira. Kaya ayan, isang napakagandang patama mga Kaspiro. Nice fine shot natin. Good size na rin ito. Pwede nang ibinta mga Kaspiro. Dahil dito sa Puerto Princesa ay may presyo na yung mga ganito kalalaking mga isda. Hindi katulad doon sa isla ng Kanipo na hindi namin ito pinapansin doon mga Kaspiro. Gawa ng pag ganito kaliit ay hindi rin nabibili doon. At ito na ang pangatlong dive natin mga Kaspiro. Puro ambush lang ang ginagawa natin dito. Dahil dito sa spot ko talagang pag ganito na walang agos, wala masyadong mga pelagic ay kailangan talaga dito mga Kaspiro ng mahabang hangin, mahabang pasensya sa pag-aantay ng mga isda na lalabas sa kanilang mga butas para makapana tayo. At dahil maliliit ang isda na ating nakikita dito mga Kaspiro, ay kailangan talagang itutok natin ng maayos para hindi tayo sumablay. Kaya ayan,
sa pool, yung isang samaral mga kaspiro. Good size na ito, pangdagdag na doon sa lifte na nahuli natin. Kaya ayos, kahit na medyo maliit ito, pero kapag naparami tayo ng pana, ay pira rin ito mga kaspiro. Kaya abangan nyo yung mga susunod pa nating mapapana. Iba talaga yung performance ng camera na DJI mga kaspiro. Kita nyo naman, ang tubig dito ay malabo na ito mga kaspiro, pero ayan, napaka clear pa talaga nung kanyang kuha. Unlike doon sa una nating camera mga kaspiro na luma na, ay pag ganito ang tubig talagang hindi na natin mapakinabangan yung ating mga video. At ang target natin dito mga kaspiro, isang Spanish flag snapper. Kaya ayan, sa pool. Medyo malaki-laki ito mga kaspiro. Kaya malaking timbang din ito. Ayos, nadagdagan ulit ang ating dalawang huli. At sa dive na ito mga kaspiro, may target na tayo dito, isang coral trout or suno. Kaya dinandahan ko lang ito para hindi siya lumayo. Pero sadyang may kailapan ito mga kaspiro. Kaya hindi talaga siya humarap. Kaya tinira natin ito ng nakatalikod. Kaya ang kinalabasan, daplis yung tama mga kaspiro. Kaya ayun, nakawala. Sayang. Ikot na ikot ko ang aking spot mga kaspiro simula sa mababaw hanggang sa kantuhan sa paghahanap ng mga isda. At dito nga ay nadaanan kong isang oversized na lapu-lapu or suno mga kaspiro. Kaya sinigurado ko na talaga ito na mapana natin ng maayos dahil dalawang bisis na tayo sumablay sa suno. Sayang yung dalawa mga kaspiro. Medyo malalaki na rin sana yon. Malaking timbang na rin sana yon. Pero okay lang. Ito, mas malaking biyaya mga kaspiro. Ayan. Isang napakagandang patama natin mga kaspiro. Nice spine shot natin kaya hindi masyado nawarak yung laman ng sulong ito mga kaspiro. Ayos. Ito talaga yung kalimitan kong ginagawa dito sa spot ko mga kaspiro. Puro ambush lang talaga. Simula maga hanggang hapon. Pero kapag pelagic season, ay pupunta rin ako doon sa malalayong spot para maghanap ng mga malalaking isda tulad ng mga tangigi, talakitok, at mga iba pang mga pelagic mga kaspiro. At habang nag-aantay ako dito mga kaspiro sa ilalim, ay may nakaharap na pala sa ating isang suno or lapu-lapu. Akala ko ay
malaki na ito mga Kaspiro, pero undersize pa pala. Pero okay pa rin, kahit mga ganito kalalaki dito sa city mga Kaspiro ay talagang binibili na ang mga ganitong klase ng laki ng isda. Kaya hindi po tayo nanghihinayang na natira natin ang ganito kalaking isda. Matapos nga tayo makapagpahinga ng medyo matagal sa taas mga Kaspiro, ay muli naman tayong bumaba dito sa mga 10 meters para mag-ambos at magbantay kung ano yung mga dadaan. May malalaki bang isda na dadaan? Kaya nagantay tayo dito ng medyo may katagalan. Pero dito sa pinipistuhan ko ay may nakita na akong isang good size na coral trout dyan sa unahan or lapu-lapo. Kaya hindi ko na lang muna pinansin. Nag-aantay pa kasi ako. Baka sakaling mayroong malalaking dumaan kasi ayan, may mga bait na dumadaan at medyo natataranta sila. Baka natataranta lang sila sa akin mga Kaspiro. Kaya nagantay pa ako ng tamang pagkakataon bago ko tuluyan na tirahin itong nakita kong good size na lapu-lapu. Dahil naka-steady lang yung lapu-lapu doon mga Kaspiro at hindi siya lumapit sa atin. Kaya ito, ginapang ko ng konti para maabot natin at matira ng maayos mga Kaspiro. Pagkatapos ko nga ma-secured itong nahuli kong lapu-lapu mga Kaspiro, ay nag-decide ako na lilipat ng spot kung saan ay nakakapana tayo ng mga bluefin trevally. Dahil pahapon na yung oras na ito ay mas maganda kapag medyo pahapon na doon sa lilipatan nating spot. At pagkarating ko nga dito sa pangalawang spot mga Kaspiro, hindi na tayo nakapagkuha pa ng video ng pagbiyahe natin gawa ng hindi na tayo nakapag-open pa ng camera. Kaya pag dating ko dito sa spot, ayan, medyo malabo yung visibility dito mga Kaspiro gawa ng low tide. Dahil yung tubig doon galing sa tabi ay naupunta dito sa malalim na area mga Kaspiro. Kaya ayan ang kinalabasan, malabo. Kaya ito, may target na tayo, dalawang talakitok, putian. Pero hindi ko muna tinira yan, gawa ng mayroon ako nakikita mas malalaki na target doon sa unahan. Ito ay yung red bass saka yung ilak. Pero hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na lumapit ang mga yan mga Kaspiro. Kaya itong makukulit na putian, yung ating pinana mga Kaspiro. Kaya ayan, sa pool mga Kaspiro, yung unang talakitok natin dito sa pangalawang spot natin. Ito talaga yung kagandahan mga Kaspiro kapag pahapon na at medyo makulimlim. Talagang nagsisipaglabasan yung mga talakitok, lalo na yung mga bluefin trevally. Kaya dito talagang excited na ako mag ambos mga Kaspiro dahil nakakita na ako ng sinyalis na talagang
mayroong mga talakitok na umaakyat dito ngayon sa spot na ito. At habang nag-apiskol tayo dito mga Kaspiro, ayan, biglang dumating yung isang grupo ng mga puro bluefin trevally mga Kaspiro. Kaya ayan, namili na tayo ng medyo malaki. At kontik pa tayo naka-double kill mga Kaspiro. Sayang nga lang at nakabitaw yung isa, pero okay lang. Dahil nakapana na tayo ng unang bluefin natin mga Kaspiro. Habang nag-aantay nga ako dito mga Kaspiro na bumalik yung kawan ng mga bluefin trevally, ay talagang parang wala na ang pagkakataon na bumalik pa. Kaya itong isang samaral yung pinagtuunan ko ng pansin dito para mapana natin mga Kaspiro. At inantay ko lang yung tamang pagkakataon na lumapit siya at mapana natin ng maayos. At ayan nga mga Kaspiro, napana natin itong isang samaral. Kaya ayos, nakadagdag na naman tayo ng ating isda. Dito naman mga Kaspiro, gumamit na tayo ng Indonesian fish call, paraan ng pagtawag sa mga isda. At dito nga ay lumabas yung mga grupo ng mga midnight snapper. Pero hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na tirahin yan. Gawa ng medyo may kailapan na yung mga isdang ito. Kaya habang nag-aantay tayo dito mga Kaspiro, ay may isang pasaway na bluefin trevally na lumapit sa atin. Kaya chill target tayo mga Kaspiro. At medyo hindi pa sana natin ito mapana dahil umikot-ikot sa atin ito mga Kaspiro. Pero hindi talaga tayo gumalaw dito para hindi siya mabulabog at hayaan ko lang siya na paikot-ikot. At inantay lang yung tamang pagkakataon na matira natin siya.
At dito naman mga kaswiro, marami tayong nakitang mga lifty dito, mga good size na. Kaya nag-antay talaga tayo ng tamang pagkakataon na lumapit yung mas malaki sa kanila. Pero ito yung nangyari mga kaswiro, muntik pa tayo naka-double kill. Sayang na naman mga kaspiro, nakawala na naman yung isa. Sayang talaga yon. Medyo malaki na rin sana yon mga kaspiro. At dito nga mga kaspiro, muli akong nagbaba dito kung saan tayo nakapana ng lifty. Dahil nakikita ko pa rin yung mga kasama niya na nandyan lang sa unahan ng malaking bato na paikot-ikot. Kaya dito, nag-ambos na naman ako para lumapit sila at magkaroon tayo ng pagkakataon na mapana sila mga kaspiro. At dito nga mga kaspiro, may mga kulit na mga midnight snapper at ito yung mga bluefin trevally. Kaya hindi ko muna pinansin sila mga kaspiro dahil ito mas malaki yung papalapit na lifty. Kaya ayan, sa pool mga kaspiro, ayos, nakuha natin yung medyo malaki na lifty. Another dive mga kaspiro at nag-ambos na naman tayo dito dahil medyo pahapon na talaga at oras na ng labasan ng mga bluefin trevally. Kaya ito, tuduhan na tayo. At kailangan na talaga dito mga kaspiro ay timing yung pagkakataon ng tira para matamaan natin dahil yung mga bluefin na ito ay sobrang kukulit talaga. Pagkalipas nga ng ilang minutong pagpapahinga sa taas mga kaspiro, ay muli na naman akong bumaba dito sa ilalim para mag-abang kung ano yung mga dadaan. At ito na nga mga kaspiro, grupo na naman ng mga bluefin trevally. Kaya dito, namili na tayo dito kung sino yung mas malaki sa kanila. Yun yung papanaan natin mga kaspiro. Sobrang lilikot talaga ng mga bluefin na ito mga kaspiro. Pero ang diskarte dito, hayaan lang sila na pabalik-balik yan dahil magkakaroon talaga ng pagkakataon na magdahan-dahan sila. At ayan mga kaspiro, successful yung ginawa nating pag-aantay. Isang napakagandang patama yung nagawa natin dito. Nice spine shot natin, kaya ayos.
Habang medyo maliwanag pa dito mga kaspiro, ay talagang tudo ambos pa ako dahil nandyan pa talaga yung mga grupo ng mga Bluefin Trevally. Pabalik-balik lang dito. Dito kasi sa area na pinupustahan ko mga kaspiro, dito nag-iipon yung napakaraming mga maliliit na isda. Kaya dito din sila nangahan kapag oras na ng kanilang kain. Kaya dito talaga yung tamang pagkakataon na magbantay para sa panghuhuli sa kanila. Ito na nga yung last na isda natin mga kaspiro dahil ayan, wala nang nakikitang araw. Kailangan na rin natin umuwi dahil kalating oras pa yung tatakbuhin ng bangka galing dito papunta doon sa daungan. Kaya ayos. Yeah. At ayan mga kaspiro, yung huli natin ngayong araw. Talagang salamat sa biyaya ng Panginoon. At nakarami tayo ng huli. May mauwi tayo at may bibinta tayo. Kaya ayos mga kaspiro. God bless po sa ating lahat. Hindi kayo tuloy. Ayan. Magluluto pa? Ayan, sinabaw. Namiss ko ito. Ayan mga kaspiro. Magluluto yung aking darling. Parang hindi ako yun dad. Tinola. Tinula ba ga? Oh my God, dati look. Tapos yung... Taba. loaded. Grabe. Ganito kataba mga kaspiro yung isdang ganting. At napakasarap talaga to sa Sariwa. sinigang. Kaya, naku. Pigilan mo ako dad ha. Baka yung mga mukha namin eh. Oh, let's eat, let's eat. Kain na mga kaspiro. Tinuto na pulahan. Ayan, sa kalipti. Sana dahil dyan. Oh, ano? Kain na. Yan yung panganay ko mga kaspiro. Ito naman yung beautiful white. Beautiful wife. Saka yung bunso na makulit. Napulo. Kain tayo mga kaspiro. Ayan. Arte mo ha? Ha? Masyado ka maarte ha? Uy, Mami, sarap. huwag mo po samahan. Di ba sabi ko ayoko ng sabaw na mami? Matik ka ng sabaw. Hala, Mainit, mainit. Ano? ayoko sabaw. Ayaw mo ng sabaw. Okra. Smell ka. Parang ang dami kong kanin ako, kahit na ang konti. Sabi mo, kain po. Kain po. Init. Thank you, Lord. Sasawan. Sabawan mo na nga ako. Wala pang sasawan. Nak, hindi kailangan ng sausawan. Gusto ko nga to. Hindi. May sasawan. May sabaw na yan. Baka gusto mong kumain ng okra, Kiel. Okay na yan. Huwag laging sausawan. Hindi ma-healthy yun. Hindi pala masakit ulo mo. Gutom ka lang.